we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Bicol Local Festival sa Albay, nagsikad na. Sampulong karungan sa Masbate City natumtum nin kalayo. Asin, pasyaran ang saru sa mga isla kan Siete Picados kan Mercedes, Camarines Norte. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatud mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Sampulong residensya ang natumtum sa nagbungkaras na kasulo sa Masbate City. Duwang iba pang insidente ning kasulo, nagbungkaras sa Naga City, asin Camarines Sur. May report si Chris Novelo. Nasa 10 harong ang nadanyaran sa nagbungkaras na kasulo sa Barangay Bapor, Masbate City. Nasa siyam ang totally damaged, saruan partially damaged asin, duwang classroom pakan sa pampublikong eskwelahan ang nadamay. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan BFP alagad pigtutubodang. Ang nawalat na pigka-charge sa cellphone sa saro sa mga nasulong harong ang pigpuunan kan kalayo. Maabot man sa labi 1 million pesos ang kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Sangunya nasa evacuation center na ang mga apektadong pamilya. Manatilihin natin i-check, lagi natin i-check yung mga appliances natin sa bahay. At kung alis tayo, siguraduhin nakatanggal ito sa saksakan. Poko mas o menos 3 hasta 4 square meters ang nadanyaran sa nagbungkaras na forest fire sa protected area kan Mount Isarog kan nakaaging aldaw. Padagos man na pig-aaram kan mga otoridad ang pigpuunan kan kasulo. Alagad sa pagtubod kan City Environment and Natural Resources Office o CENRO, posibleng ang nawalat na ama kan mga nag-harvest din honey ang pigpuunan kan kasulo sa lugar. Inabot man ng sarong oras at test na ideklarang far out ang nagbungkaras na kasulo sa laog kan provincial capital kan Camarines Sur. Nadanyaran sa insidente ang nasa 5 hasta 10 metros kan Pili Grove asin nadami pa sa kasulo ang 2 pulgadang Philippine Cobra. Posible subot na may nagsiga harani sa pinangarihan kan kasulo. Kay banan si Javel Oviso asin Gerald Gandia, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Lugadan ang kapitan kan Barangay Salvacion Lupi, Camarines Sur, makalihis aksidenteng makuryente. Sa investigasyon kan BFP Lupi, pigaayos kan biktima an atop kan sarong residensya sa lugar, alagad aksidenteng nakadukot ang ginagamit kaining metro sa kable kan Kasureco 1. Huli kaini nagsapo nin secondary electrical burn sa manlaen-laen na parte kan sa iyang lawas ang biktima. Tulos man ining idinalagan sa ospital, asin ngunyan nasa marhay ng kamugtakan. Mga nag-aayos po ng electrical wires as much as possible po. Mag-hire po kita ng mga licensed electrician para maging safe po kita. Kasi po may mga pagkakataon na yan mga wires po na secondary lines and dyan po sa secondary lines kang Kasureco. Usually may mga open wires po dyan tapos live po siya, high voltage. Pig-antisiparan bako sanakan mga taga-probinsya nin Albay, kundi magin kan mga gikan sa pagtaraid na probinsya ang primerong Bicol Loco Hot Air Balloon Festival. Asin tanganing tukaron ang historya asin man iba-ibang atraksyon, katakod kan aktibidad. Makakaibanan niya to si Captain Joy Roa, Event Director kan Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Diyos marhay na hapon po, Captain Roa. Hi, good afternoon. Masaya kami at nandito kami sa Albay. Yes sir, unang katanungan po, gaano na po ba katagal na ginagawa natin itong Philippine International Hot Air Balloon Fiesta?
At bakit po natin ito isinasagawa sa bansa? Well, ito yung ika-25th year na ginagawa namin ito. Ang Balloon Fiesta ay ginagawa natin para ma-encourage yung mga bata, yung mga youth to take up a career in aviation and be the leaders of the future in creating a good aviation industry. Kailangan magkaroon tayo ng industriya. Hindi lang nagpapalipad, pero kailangan magkaroon tayo ng industriya. At nangyayari lang to pag ina-encourage natin yung mga bata sa simula pa hanggang tumanda sila. Ang isa pa, may foundation kami, nagpapaaral kami ng mga high school graduate para makastart ng career sa aviation. Yes sir, ngayong taon po, bakit natin napili na sa Bicol, partikular na sa Albay, gawin ang aktibidad na ito? Alam mo, in the future, we hope to do this sa iba-ibang parte ng Pilipinas para ma-share namin yung joy of flying sa lahat ng tao. Ito lang, inimbita lang ako rito ni congressman ko. Parang yun ang dream niya, parang magkaroon siya ng parang Kapadokya. Kaya nagsimula kami sa ganitong activity. Oo, kaninang umaga, Captain, medyo nahirapan at hindi po napalipad ang hot air balloons. Ano po yung naging problema at ano po ang inaasahan natin para sa natitirang 2 araw ng hot air balloon fiesta? Alam nyo, it's a good, ang balloon totally dependent sa hangin. Kaninang umaga, medyo malakas ang hangin, kaya hindi tayo maka-take off. Mapapansin naman nila na halos humihiga yung balloon, which is not very good. And ang objective din natin dito is maka-operate ng safe and always thinking of everybody's safety. Kaya nag-iingat tayo, hindi natin papaliparin kung hindi tingin namin very safe to do so. So yun yung mga naging lang kaninang umaga. Masyadong malakas ang hangin. So kailangan malakas ako sa Diyos para hindi tayo bigyan ng malakas na hangin pag umaga. Ngayon, kahit naman hindi nakalipad ang balloon pero na-inflate ito. So nagkaroon na ng preview ang mga tao at mga nanonood kung ano-ano yung special shapes. Nakita nila shape na aso, shape na monastery, shape na birthday party balloon, shape na aso, tsaka may isa pang shape na dinosaur, no? And tomorrow, we will do the same thing and hopefully the wind is not as strong. But all day long, ang daming activities eh. Meron tayo ng aerobatic planes galing sa England. Kung mapapanood nyo, napakaganda ng mga routine nila. Mamayang gabi, meron sila nung paglipad na may kasama silang pyrotechnique. So, magkakaroon sila ng pyrotechnique. Napaka-interesting nito. Ngayon lang tayo makakakita ng ganito sa lugar nito sa Pilipinas. Meron tayong paramotor, tsaka meron tayong drone show at tsaka fireworks. Pero meron din tayong drone competition, meron tayong mga aeroplano pang general aviation na lumilipad. Kaya tinatawag namin itong a weekend of everything that flies. Yes sir, bago nga po para sa mga Bicolano ang ganitong aktibidad, may posibilidad po ba na taon-taon nang ma-enjoy ng mga Bicolano ang Hot Air Balloon Festival? Yan ang ating inaasahan. Alam mo, yung ballooning at saka ganitong trabaho, aktibidad, we call the Hot Air Balloon Fiesta a modern day fiesta. Diba, madalas ang fiesta natin is sa Santo, inherit natin sa mga Kastila noong unang panahon. Ito yung modern day fiesta, hindi lang para sa matanda, sa bata, para sa lahat ng tao para makita, no? And we encourage everybody to attend. Yung community dapat tumutulong, pinapakita natin yung mga produkto natin na local products para yung mga bumibisita, mag-enjoy sila, bumili sila ng souvenir. Ito naman mga piloto, dahil sa napaka-enjoy nila habang nandito sila, uuwi sila
sa magandang memories at saka ikikwento nila. Pagbalik niya next year, baka 10 na nung pamilya kasama nila. Yun naman nagkwento ng iba, baka next time 100 na. So Yes, padami ng padami, yung spread of mouth at saka makita yung mga litrato, yung mga Facebook at matutuwa sila sa nakikita nila dito sa Bicol Yes. Albay. Alright, mabalos po. Diyos mabalos, Captain Joy Roa ng Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. ₱86 na green sea turtle hatchlings ang pigbuhian sa Baybayon, Cantalisoy, Viracatan, Duanes. Apero sa mga hatchlings nasa 12 nest pa, ninpawikan ang pigahalat kan Municipal Agriculture's Office na mahimsa sa beachfront Cantalisoy. Piglalauman na mapadagos ang pagsugok kan mga pawikan hasta sa bulan nin Oktubre. Sigun sa Municipal Agriculture's Office, tong 2017, kan po naninda ang mahigot na pagbabantay sa lugar, tanganing maproteksyonan ang mga nagsusugok na pawikan sa lugar. Huli kay ni, pigtutugutan sana ang pagkarigo sa beach pun alas 7 nin aga hasta alas 5 nin hapon tanganing daiman maapektaran ang mga pawikan. Sa mga yung mga local tourists po na pumupunta dito sa Talisoy para maligo, sana wag nilang bulabugin yung mga sites na pinagngingitlogan ng mga green sea turtle. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Labing init kan panahon nakakaapektar na sa mga paraoma sa San Fernando, Camarines Sur. Mga paraoma dai makatanom huli sa kawaran ng tubig sa saindang mga umahan. Si Chris Novello para sa detalye. Kan nagtalikod sa ng bulan ng Abril kan nagpaani sinda Alvin Barakan Barangay Plaza, San Fernando, Camarines Sur. Ngunya na bulan ko ta na nakatalaanan sa indang first cropping para sa presenteng taon, alagad ang problema, alang-alang asin, garatak anumakan sa iyang amo. Dako lang angat subot ini sa indang pagtanom kun kaya nagdalaom sinda sa tubig uran. Sa uran, yun ang pag-asa ko niyan para makauma. Kunyan pong mga mayo ko ta kumaguran. Okay na yan, dire-diretso ng miga ng patubig. Anibangani sa mga paraoma sa lugar, nagpapadagdag na nin di bombang irigasyon. May irigasyon man kota sa lugar alagad na iman subot supisyente para matubigan ang mga umahan sa lugar. Susog sa Municipal Agriculture's Office kan Banwaan uminabot na sa 548 na paraoma sa Banwaan ang apektado kan tag-init as hindi makatanom nin paroy huli sa kakulangan sa patubig. Kinababalen subot ini kan mga paraoma na nagdalaom sa irigasyon asin uran o tubig na hali sa Bicol River. Uminabot naman sa nasa 562.21 hektare ning umahan ang apektado kan insidente. Ining plants ang pinakadakulang inaapod na rainfed areas. Kasi nasa siya, medyo halangkaw ang lugar niya. Nakipag-coordinar naman subot ang opisina sa National Irrigation Administration na mahiling ang sitwasyon sa lugar. Mayo man subot na implikasyon ang atrasadong pagtanom kan mga apektadong paraoma sa Banwaan, hinuli sa adjustment kan planting calendar din huli sa tag-init. Dayman subot ini makakaapektar sa produksyon ng baga sa probinsya. Sufficient man ang sa tuyang sa Banwaan pag-abot po sa rice sufficiency base sa moyang food security plan, itong situation nasa kita lampas man sa 100 plus self-sufficiency. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Primerong Hot Air Balloon Festival sa Bicol Region nagsikad na ngunya na aldaw. Man iba-ibang aktibidad asin atraksyon sa Bicol Loco, iyahatod live ni Jessica Calinog. Jessica? Kate, sa pagpuon nga ni Kanmagayon Festival 2024, dinaraman digdi sa probinsya nin Albay ang longest running aviation event sa Pilipinas, ining Philippine International Hot Air Balloon Fiesta, na pigpartisiparan kan mga piloto para motor gliders hali sa manibaybang lugar sa nasyon asin sa ibang nasyon. Alas 5 pa sa nanin aga, arog na kaini kalabaan pila sa may entrada kan dating Legazpi Airport sa Legazpi City. Alagad ba ko inipila para sa ayuda o pagdala nin pelikula, kundi pila
para personal na mahiling ang kainot-inoting Hot Air Balloon Festival sa Bicolandia. Kasi first time yan digdi sa Bicol. Mantang nagahalat kan paglayog kan hot air balloons, pinabilib mo na kan aerobatics an audience sa Korteng Puso na pigbubugang aso. Nakadagdag pa sa gayon kan view and presence ni Mayon. Napalook up palalo ang mga bisita kan gibuhon na an skydiving. Sinabayan kan pagpatugtog kan Philippine National Anthem ang pagbaba kan diver kung sa'y nakakabit sa iyang harness ang dakulang bandera kan Pilipinas. Mas namatean pa ang excitement kan gabos, kan puunana ang pagpapalobo sa nasa 16 na hot air balloons. Nakaka-amaze po yung makita up close for the first time yung hot air balloons. And dito pa sa hometown, so nakaka-proud. Alagad huli sa biglang pagbabago sa Duros, daing napigtugutan na palayugon pa ang mga hot air balloon. Medyo malakas na yung hangin natin. So bukas, agahan natin yung simula. Encourage natin lahat ng tao, dumating na mas maaga. And we will do it. Hopefully the wind will cooperate with us. Magin ang pilotong si Linas. Habo naman subuot isa palaran pa ang pagpapalayog kan sa iyang hot air balloon. Naharos hindakula kan sarong edepisyo. Oh, safety first, yes. And the balloons are very expensive. This balloon is about $150,000 US. So if I burn a couple panels, you won't see me the next 5 days. Day man nakalayog ang hot air balloons. Sunod-sunod man na naglayog ang mga paramotor glider na hali sa manibaybang parte ka nasyon. Maganda. Susunod, doon naman lilipad. Okay naman, kaya lang pagka medyo malakas ang hangin tulad ngayon, medyo may kahirapan ng konti. Pero pag meron ka naman ng experience, wala namang problema, saka masaya. Miski pa nga ni paburubagsak ang uran, dahi man napugulan ang mga paradalan na mag-antabay sa ginibong airplane bomb drop competition. Nakadisplay man sa venue an man iba-ibang air asset kan Philippine Air Force asin iba pang private planes. At yan, Kate, na alas 6 hanggang alas 8:30 nin Banggi. Igwa pa nin mga aero sports activities na pwedeng mahiling digdi sa Old Legazpi Airport. Kung saan man libre ining pwedeng maaprobitsaran asin mahiling kan sa tuyang mga kapuso. Kaya sa mga madigdi, pwedeng mag-avail asin maglog sa digdi sa Old Legazpi Airport para mahiling ining once in a lifetime din na activity or first ever activity digdi sa Bicolandia. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Masihigutan pangunyan kan lokal na gobyerno kan Labo Camarines Norte ang pagbabantay tanganing masyartong Mayo nanin mairirehistrong African swine fever sa Banwaan. Ini makalis dagos ng magnegatibo ang lugar sa nasambitan ng helang. Huli kay ni target kan LGU na maaktibar ang mga barangay biosecurity task force na matutok asin maimplementar sa mga panundon kan Department of Agriculture dapit sa tamang pagataman sa mga urog na ang igwang sintomas kan ASF. Pigpasar ini sa paagi kan sarong ordinansa kung saan apwera sa pagpapakusog kan monitoring and surveillance, masunad man sindanin maninigong multa sa sisay man na mabalgar sa mga ipapautob na protocols. Maswerteng Mayo ni nakulugan na individual makalis na mahulog ang dakulang batbat na karga kan sarong truck sa Matnog, Sorsogon. Sigun sa mga nakahiling sa insidente, nahali ang hook kan truck kung saan nakakabit ang lubid na ipigakod sa kargang batbat kan truck. Tulos man na nahali sa tinampo ang mga batbat, makalis pagtarabangan kan mga nagtatrabaho sa haraning construction site. Pagirumdum kan mga otoridad sa mga motorista, doblehon ang pag-iingat pati na sa mga karga o sakay kan mga ini. Hanap mo ba ang kakaibang dessert to beat the heat ngunya na tig-init? Purbaran ang halo-halo with Korean twist na makukuha sa Tigaon, Camarines Sur. Namitantayan sa istorya ni Chris Novello. This is not your ordinary o nakasanayang halo-halo. Ang halo-halo kayang ini pinaghalong Korean as in Filipino dessert. Ang bingso halo-halo by Bernadette Polo kan Banwaan kan Tigaon, Camarines Sur. Imbes kaya na crushed ice ang gamiton, bingso o an frozen cream o gatas ang gamit na base kan halo-halo. Resulta subot ini kan obsession ni Bernadette sa mga kakaibang pagkakankayaan sa iyang produkto, naging halo-halo with a twist.
Actually kasi mahilig ako sa halo-halo na di ko pa natatanaan. Pwede mo siyang haluan pa ng ibang kadakol na mga nata di coco, itong the usual na hinahalo sa halo-halo. Pwede mo pang i-mix it. Unbase kan halo-halo ni Bernadette, siya mismo ang nagigibo sa paagi kan pagluto kan cream o gatas. Sa sahog naman, dati man giraray siring kan gulaman, saba, leche flan asin iba pa. Apuera kan OG halo-halo ala bingsu, nag-offer man si Bernadette nin may crushed chocolate biscuit with caramel, flavor ng bingsu halo-halo na patok subot na dessert. To beat the heat, ngunya na tag-init. Masarap po. Mas creamier po ito kaysa sa mga ibang halo-halo. Sa panlasa, garantisado. Ano sir, talagang yaon ang tunay na lasa kang panlaban sa tag-init. Nagkakawat ang presyo kaini sa 98 pesos per order. Asin hulit talabi ang init kan panahon sa ngunyan, talagang patok ang halo-halo with a twist na ini. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Oras na brownout ang posibleng mamatayan kan pirang mga lugar sa syudad ni Naga, asin Camarines Sur sa Sabado, Mayo 4, basado sa abiso kan National Grid Corporation of the Philippines. Mapun ini nin alas 5 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Apektado kaini ang pirang mga lugar sa syudad ni Naga asin mga banwaan kan Kanakman, Magaraw, Bombon, Calabanga, Tinambak asin Siruma, Camarines Sur. Gigibuhon ang nasambitan ng power interruption, tanganing tawan dalan ang line maintenance asin iba pang kalakawan kan NGCP. Good news mga kapuso, may pisong paghuros sa kada kilo kan LPG. Asin apwera sa tapya sa presyo kan LPG, may nilalauman man na rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Ang detalye sa report ni Chris Novello. Mapa-synchronous classes man o face-to-face ang laog kan mga aki ni Fernando Boral kan Pili Camarines Sur, gamit na gamit subot ang saindang LPG. Inaabot man ni sa rumbulan ang saindang 11 kilograms LPG na pagagamit sa harong. Sir, daw medyo may kamahalan. Nagpupwersa ta ang LPG kaya pag madalian man lang yan. Alam may mga eskwela ko, katrabaho. Pag madalian, yung ginagamit ko. Si Nanay Gloria na may tindahan ng Banana Q, Baduy at Sinibapa, nakakaapat subot at ang kening LPG sa kada simana. Madaling gamiton, bakong mauring, kung kahoy ka, grabe ang gastos mo ta, magastos pa kin sabon, o kaya ani detergent, pero yan menos ka pang gastos. Kaya ikinogman ni Da Gloria asin Fernando ang liwat na paghuros sa kada kilo ng LPG. Ngunya na bulan ng Mayo na nag-abot sa 12 piso. Ininaman ni kaduwang sunod na bulan na may paghuros sa presyo kan LPG. Mientras tanto sa masunod na simana, malalooman man kan mga motorista at paghuros sa diesel, gasolina asin krudo. Sa estimate kan mga oil company, 45 centavos per liter ang ihuros sa gasolina, 70 centavos per liter man sa diesel asin sa kerosene. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kada mainit ang panahon, saro sa pirming destinasyon kan publiko ang mga magagayon na beach. Kaya man ang isla kan Apuaw Pequeño na saro sa mga isla kan Siete Picado sa Mercedes Camarines Norte, bukas nang mag-ako nin mga turista gikan sa manlaen-laen na lugar. Patok ang islang ini sa mga mahilig mag-camping asin sa mga mawutsa ng mag-relax. Apera kaya sa magayon na beach, presko man ang duros huli sa mga agoho tree na mahihiling sa lugar. Pagirumdum kan lokal na gobyerno kan Mercedes sa mga mabisita sa lugar, maging disiplinado asin maging responsable urog na sa pag-apon kan sa indang mga basura. Obheto kaini na mas mapreserbar asin mapangatamanan ang lugar. Nagpapaalala po kami sa aming mga turista na sana po kung kayo po ay mapupunta sa aming mga isla ay sana ay matulungan nyo rin po kami sa pangangalaga nito. Mayong nanonotara na bagyo na posibleng makaapekto sa nasyon sa ngunyan.
Alagad magpreparar man giraray hulita sigun sa pag-asa, saro o duwang bagyo ang posibleng mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility ngunya na bulan. Base kaya sa pirming track kan mga bagyo na nabibilog tuyong Mayo, posibleng magtama ini sa Eastern Visayas asin tutumbukon ang Southern Luzon. Alagad pwede man ining mag-recurve paparayo sa nasyon. Base sa heat index forecast kan pag-asa para sa aga, pwedeng mag-abot sa danger level ang temperatura sa pirang lugar sa Bicol Region. 45 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur, asin Daet, Camarines Norte. Nasa 43 degrees Celsius naman sa Virac, Catanduanes, asin Masbate City. Sa datos man kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa Bicol Region, apwera sa pirang parte kan Camarines Sur. Day pa man pigahale ang tsansa nin localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Pinuunan sa nakan sarong 32 anyos na ina sa barangay Bibirao, Daet, Camarines Norte ang pagtatanom nin mga gulay sa palibot kan sa indang harong. Alagad ngunyan, nagsisirbi na ining kabuhayan kan sa indang pamilya. Mas ginanahan subuot si Arlene sa pagtatanom kan magbali siya sa Oh My Gulay Challenge kan Municipal Agriculture Office kung sa intinauan sindanin libreng banhi asin pinadakul ninda ini sa paagi kan urban gardening. Hasta sa ipinadagos na ini ni Arlene, kaya sa ngunyan apwera sa igwa na sindang pagkakan, igwa pa siyang kabuhayan sa paagi kan pagpapabakal kan sa iyang mga produkto. Suportado man kan Mao Daet ang siring na aktibidad na dakulang tabang subuot sa mga pamilya sa banwaan. Masabi ko lang po dun sa mga gustong magtanim, nang subukan niyo po magtanim kahit saang pwedeng pagtaniman tulad po ng mga plastic. Nagpuna ang 2024 May Festival para sa ika-13 anibersaryo kan Naga City People's Mall. Ang mga nangyari sa pagbubukas kan aktibidad, aramunta sa istorya ni Jessica Kalinog. Sa Naga City People's Mall, regular na nagsasaod ang 46 anyos na si Dominga kan Barangay Triangulo. Digdi na daan sa iyang nakatuudan na bakalan kan gabos na sa iyang kaipuhan. Dakol kayang nasasaodan ko, mga barato, kakapili ka talaga. Ngunya na aldaw sa selebrasyon kan ika-13 anibersaryo kan NCPM, sarong banal na misa ang pigsagibo sa activity center. Igwa manin pigpreparar na pamahawan sa banwaan ang mga stall owners sa merkado na libreng ipigtao sa mga nag-atender kan misa asin mga parasaod. Kusang loob ninda yan na talagang nag-o-offer sinda ng mga kakan. Whatever na dinidistribute digdi, siyempre igwa kayang digdi sa market. Nanauman ang mepo nin libreng sako bag para sa mga parasaod. Sa paagi kan taunang aktibidad na ini, mas nagkakaburonyog subuot ang gabos na grupo asin stakeholders kan merkado publiko. Ang futuro talaga kang sarong merkado publiko, iyo ang pagturuwang kumbaga saan pigihiling may bawang kompetisyon kundi kooperasyon. Piguhurot kan Market Enterprise and Promotions Office na urog pang mapakaray ang merkado publiko para naman sa mas kumbinyenteng pagtinda asin pagsaod digdi. Padagos na pipakaray ini, nadangog si mensahe kan sa tuwa pong alkalde na kung may mga kakulangan pa man sa mga pasilidad, pagpaurog kan sa muyang programa, sa tuwa pong gigibuho niyan. Ang Naga City People's Mall may dakulang papel man subuot sa pag-uswag kan syudad. Siring man ang oportunidad para sa saradit na tindahan na may sadit na kapital. Kaya magkakanigo sana na ini mapangatamanan asin maprotehiran. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.